Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo. Kristo. Awan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaigtasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa ginawa ang Ang Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. nagalis ng mga kasalan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglo Sa
Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang kasama ng Espiritu Sa kadahilan ng Diyos Ama. Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan po ni San Francisco de Sales, Obispo at Pantas ng Simbahan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mo ang Obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagalob mong kanyang pagkauliran ay matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming may pamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung magpatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi nakapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awitin pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin, upang yaong salay iyong patawarin, sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ang iyong dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat.
Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, Hari siya ng mga Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo, sino ang aking ina at mga kapatid?" Tanong ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Maminamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Ngayon pong araw na ito, hindi lamang po kapistahan ni Saint Francis de Sales, kung hindi kapistahan din po ito ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Sa Bigain Segundo po, happy pesta po sa inyo. Diyan po sa Lalayat Kanluran at gayon din ho sa Tugtog Kalumpang. Yan ang mga patrones po nila ng kanilahong mga chapel. Sa kapistahan din pong ito ni Saint Francis, ay maikling talambuhay ho niya. Siya ho ay pinanganak noong 16th century sa France. Siya po ay hindi lamang isang pari, siya po ay isa ding obispo. At batang-bata, sa edad na 32 years old, siya po ay obispo na. Hindi lamang ho siya isang ordinaryong pari, at bago naman ho siya magpari, siya po ay isang lawyer, isa hong abogado. At kung talino at talino ang pag-uusapan ay napakatalino po niya. Napakagaling. Hindi lamang ho sa larangan ng pagsasalita, kung hindi rin ho sa larangan ho ng tinatawag na charity. Bilang obispo, kaya na lamang ho ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa kaniyahong mga pari. At nung panahon naman ng iyon ni Saint Francis ay uso ho yung tinatawag na paghiwalay sa Katoliko at may isa hong relihiyon na tinatawag na mga Calvinist. At ito ho mga Calvinist na ito yung mga nais ni Saint Francis na bumalik muli sa tinatawag na pagiging Katoliko. Meron pang hong isang instance nung siya ho ay pari, ay siya ho ay nagmimisa. Di naman ganun kadami ang tao. At ang sabi ay sa unang misa daw niya ay meron hong isang tagabukas doon ng pinto ng simbahan. Ay kahit iyon ay pinagtiyagaan niya na pagsermonan.
bahagi ang kanyang sermon, humiliya. Bakit? Sapagkat yun naman tagabukas ng pito ay hindi Katoliko, kung hindi Calvinist. Kaya tayo no sa istorya ay halos 70,000 na mga Calvinist members ng Calvinist ang bumalik uli sa pagiging Katoliko. At yan ho ay sa tulong ni Saint Francis de Sales o San Francisco ng Sales. At ano ho, ang mga magagandang katangian o sinabi ni Saint Francis na pwede ho nating pagnilayan. Siya ho ay may librong sinulat. Actually, marami hong libro. Sa Book of Controversies ay sinabi niya dito ang mga kataga na kapag ikaw ay, sabi niya ay sa loob ng isang araw, kailangang at least man kalahating araw ay ikaw ay makapagdasal. At may nagtanong sa kanya, paano ho pag ikaw ay busy? Dagdagan mo. Gawan mong isang oras. Baligtad ho tayo. Pag tayo ay busy, 5 minutes na lang. 2 minutes na lang. Ibig sabihin niya, the more tayo ay naging abala, the more tayo na dapat nagdadasal. Yung ikalawa ho, actually marami ho siyang mga famous sayings. At isa ho sa tanyag ay, the measure of love is to love without any measure. Sa madalit sabi, wag daw ho tayong magkwentahan, wag tayong magsukatan, kung paano ho tayo magmahal. Sapagkat ang pagmamahal ay walang sukat, walang takalan. Kaya sa mag-asawa, hindi pwedeng magsumbatan. Hindi lang naman ho sa mag-asawa, kahit sa paggawa ho natin ng mabuti, walang bilangan. Yan ho tayo magaling umilang. Bilangin ang pagkakamali, bilangin ang mga nagawang kabutihan. The measure of love is to love without any measure. Sa atin ng Ebanghelyo, magtataka po kayo sapagkat pwede sa unang pandinig, parang si Jesus ay impolite, parang walang galang. Bakit? Anong sabi dito ni Jesus nung hinahanap siya ng kanya mga kamag-anak at ang tanong ni, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ang Biblia ho ay sinulat sa ibang lingwahe. Bago pa naman ho naging Latin, yan ho ay Aramaic, tapos naging Greek. So sa translation ho nila, ay wala hong salitang tinatawag na cousin or pinsan. Kapag ho, tayo ay may tiyo at tiya, kapatid ng ating ama at ina, ang mga yun ho ay nanganak. Sa makabagong panahon, ang tawag ho natin ni pinsan, cousin. Noon ho, ay wala hong salitang cousin or cousins. Sapagkat kahit anak ng iyong tiyo, kaka, ang tawag ho ay kapatid, brother, sister. Kaya, yun yung mga lumapit kay Jesus, ay hindi naman ho talaga kapatid niya, biologically. Kung hindi, sinabi nga ho niya dito, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya nung tayo bininyagan, isa na ho tayong pamilya. Tayo ay mga Christians. We are not only followers of Christ, we are also disciples. Kaya may pagkakaiba ho yun. Sapagkat, ang gusto ho natin, sa social media, marami tayong followers. Madami tayong subscribers. Pero ang gusto ng ating Panginoong Yesus, more than that, we are disciples. When we speak of discipleship, pagtulad kay Jesus. Imitation. Kaya dito sa atin ay may paalaala. Kahit sa pagkantaho natin ng Ama namin,
Yan ho ay pagsang-ayon na iisa ang ating Ama. Naiisang ating pinanggalingan. Hindi ho sinabing Ama ko kung hindi Ama namin. Bakit kiniklaim nating Ama namin? Sapagkat ang dugo ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na tayo ngayon ay iisa ng pamilya. Kaya naman ho, karapat dapat natawagin natin ang isa't isa na kapatid. Brother and sister. Kung ikaw ay tumatalima at sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Ang inyo pong itutugon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo Gawin- kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamagitan ng aming buhay pananampalataya na pinahayag ng aming mabubuting gawain. Hiniling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para mag Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginanap naming paghahain nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayon ay kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mo sa Kristo upang pamalasin ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin, binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagaling amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng ngayong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawa ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyon. Kaya't, nialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni Poong San Jose, kasinisang esposo ng Mahal na Birheng Maria, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Francisco, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo. Namin, sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob dito sa lupa para nang sa langit. Ano kami ngayon kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawaran namin sa nakasalat sa amin. At huwag maging sa tukso at iadiyam kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami at diyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan. Araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya, ito nga aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumainyo rin. Bigyan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Pali po tayong lahat ang mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng Kristo. Amen. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And others out through faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me go. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahali, pagkalubong ang tinanggap naming banal na pakinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at mantiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, lingapi ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Oh, Master, better I may never see. So much